ya pagbuhat. Sarap pag. Yo, good morning po sa inyo lahat mga katropa. Meron po tayo ngayong issue ng primary type problem, no? Yung andar po ng motor ng ating katropa ay parang nasa gera, no? Nagpuputukan, ayan. At palyado talaga masyado mga idol, no? So pakinggan natin yung tunog ng kanyang makina. Pero bago yun, bili mo tayong pandesal. Walang talala, hindi kay okay na yung pagbuhat. Sarap pag. Double kill. Yun, so mga idol, no, umpisa na natin tong ayusin, no. Tanggalin muna natin yung kanyang upuan mga idol. May dalawa po yung tornilyo or bolt na magkabilaan, 13 or kaya 12. Ayan mga idol, check nyo na lang. Yun, no, pandesal, oh. Good morning pala sa nagtitinda ng pandesal na dumaan sa shop. Ayan mga idol, tanggalin na natin yung kanyang tangke. Yun. Then bago natin i-check yun, check ko muna ito dito kasi para nakita ko may electrical tape. Tingnan ko muna. Yun mga idol, no, tinignan ko muna dito sa part na ito kasi parang may napansin lang po ako na bakit po siya naka-tape. No, check natin yung kanyang mga terminal dito, baka maluwag na, baka may mga corrosion. Yan, i-double check natin. I-fit muna natin siya na maayos. Yan mga idol, no, pwede nyo siyang tanggalin, sundutin, linisan, sa inyo na po yun, depende na po yun sa diskarte nyo. Pero dito napansin ko, okay naman siya mga idol, no, ipe-press lang natin ng onte para mas maganda po yung fit niya sa loob, no. Ayan. So, sinabay ko lang to kasi baka lumuluwag dito pero okay naman mga idol. Ayan. So, kadalasang problema ng mga primary type mga idol, ayan, ay yung kanyang primary type. Lalo na pag mainit na po yung makina, ay bumibigay mga idol. Pero dito sa video na ito, hindi tayo magpapalit ng stator coil, no? Kasi yung ating primary, nasa stator natin mga idol. Kaya para mas mapamura si sir, siyempre, sa CDI na lang tayo magpapalit. Ayan, so nakikita nyo, binabaklas ko po yung CDI, napakatigas mga idol. Yon. So inuulit ko, para mas makatipid si tropa, CDI na lang yung papalitan natin. Kaysa naman yung kanyang primary type. So paano nga ba mag-check ng primary type mga idol kung ito ba ay gumagana pa o hindi? Well, meron po tayong video dyan mga idol, no? Tignan nyo na lang, marami na po tayo kasi tayong nagawang video na ganito na pag-convert po ng battery operated, no mga idol, from primary type to battery operated. Ayan. So pag ganitong sitwasyon, magpapalit po tayo ng socket mga idol. At saka yung gagamitin natin dito na CDI, yung 4-pin CDI. Yung sa D-Pan 110, pwede na po yun. Pwede rin sa Wave 125 mga idol. Pero mas advice kong ipagamit sa inyo mga idol yung sa Lipan 110. Yun. Yan. So, tanggalin natin sa socket mga idol. Nakikita nyo tinatanggal ko sa socket. Kasi baka maisipan ni sir na ibalik ulit sa dati niyang pormahan, magagamit niya pa yung socket. Tapos dito magbabalat na lang po tayo sa wire. Okay? Yan o, kaya sinusundot ko yung mga yan para matanggal sa socket mga idol. Good, tanggal na. Okay. So ngayon, mag-i-start na po tayo mag-wiring nito. Siguro naman alam nyo na yung pag-wiring nito sa mga hindi pa nakakaalam. So panoorin natin yung video na ito. Sa mga nakakaalam na dyan, mag-comment na lang po kayo if may mali akong nagawa rito. Alright, so sa dami salamat. So tara, umpisan natin magkabit. Ade! Kaya nabuho, pandesal nabuho. Yung bailanay. Aray na pagkalakat ng pandesal kay. So yun mga idol, sa video na ito gagamit po tayo dito ng luma pong socket na 4-pin, no. Yung sasakto po sa CDI na gagamitin natin kasi wala po tayo ngayong stock at saka wala din budget ngayon si tropa, kaya ginawa na lang natin ng paraan, no mga idol, no. Ginawa natin ng paraan. Meron po tayong mga luma po ditong socket na pwede po sa CDI na 4-pin. Ayan, so babalatan po natin ngayon yung kulay green na solid green na dun sa mga tinanggal nating socket na galing po ng salpakan ng CDI natin. Tapos yung kulay green din dyan na may guhit na white, yan po yung negative naman ng pulser.
Yung solid green mga idol, yun po yung ating negative, no? Negative body ground mga idol. Negative yung sa battery at sa body ground. Yun. So dito po sa ating CDI na socket, dito sa orange na ito na part, ayan. Ilalagay natin to doon sa kulay yellow. No, wag niyo na pong isipin yung color code at kulay ng socket na ginagamit natin. Ang tandaan nyo po dito, yung pwestuhan po mga idol. Kung saan nakapwesto po dapat si ating negative sa ating Lipan 110 na CDI. So kung hindi nyo ba yan maalam mga idol o sa mga nakakaalam na, comment na lang tayo. Sa mga hindi pa nakakaalam, meron po tayong mga videos dyan mga idol na about po sa diagram ng Lipan 110 na CDI. So tinape ko lang na dito mga idol, no, para okay sa alright. Ayan, so naikabit ko na po yung ground. Inuulit ko, ayan po yung ground mga idol. Next naman natin mga idol, ito pong kulay dito po sa part na ito. Yan, dito po sa taas ng ground meron po dyang blue. Yan po yung ating paglalagyan ng ating pulser naman. Positive po ng pulser, which is yan po yung kulay blue na may guhit na white. Yun po yung positive ng pulser. Itong mga wire na ito na kinoconnect natin mga idol, ito yung dating wire na nakakonect sa kanyang CDI. Okay, tinanggal lang natin yung socket. Yan. So blue na may white, ikakabit natin dito sa CDI socket na ating gagamitin. No, sa part po na sa taas po siya ng kulay green. Inuulit ko sa mga nakakaalam na, mag-comment na lang po tayo dyan. Sa mga hindi pa nakakaalam, mag-comment din tayo. Then meron po tayong mga videos dyan mga idol na about po sa diagram ng Lipan 110 na CDI mga idol. Kasi Lipan 110 CDI yung gagamitin natin ngayon. Okay, so titape lang natin to na maayos para walang problema. Yan, make sure walang leak mga idol para hindi tayo magproblema at hindi na mapasok ng tubig. Alright. So next naman natin ikakabit mga idol. Ayusin ko lang para masundan nyo po yung video natin. Ayan. So dito naman po sa taas, sa tabi naman po ng pulser natin, positive ng pulser, doon naman po ilalagay natin yung kulay black na may guhit na yellow, which is yung po yung ating ignition coil. Yung wire po na papunta sa ignition coil mga idol. Sa taas na side po siya, katabi po ng pulser. Right. So tatlo na po yung wire na nadidikit po natin. Yung wire po sa part ng yung harness, no, yung solid green, tapos yung green na may guhit na white, yung po ay pinagsama natin sa babang part, no, yung kulay tinabit po natin yung ground. Okay, tapos naglagay po tayo ng pulser, tapos ngayon naman ignition coil. Alright, may natitira na lang pong wire kasi nga po 4 wire mga idol. Ayan, itong part na ito dito sa baba po na pinagamitan natin ng pulser, ay didikit natin yan mga idol, no, mga tropa, sa dito po sa block siya na may guhit na na red mga idol. Sorry, nabubulol tayo. Dito natin ito babalatan. Tapos yung isang wire na natitira, yan po ay block na may guhit na white. Hindi na natin po yan gagalawin, hindi natin gagamitin kasi yan po yung kill switch dati ng primary type. Alright, so doon natin ikakabit yung natitirang wire, which is yung baba po ng ignition coil. Ayan, ito po yung magsisilbi nating accessories wire mga idol. Ayan. So nasaan ba yung dulo niyan, yung black na may guhit na red? Saan natin makikita yung dulong part niyan mga idol? So ipapakita ko yan mamaya. Tape muna natin. So pa-chat, gagana na ba yan? Na-connect na natin, nasundan ko na to. Gagana na ba? Hindi pa mga idol. Gaya ng sinabi ko, yung dulo nitong black na may guhit na red ay hahanapin natin at ipapakita ko pa sa inyo kung saan pa natin ikakabit yun, kasi ikakabit pa natin yung mga idol. Ayan. So bago yun, i-tape muna natin para walang problema dito mga lods. Ayan, tape. Yun, so inuulit ko, kung wala kayong budget ng pambili ng bago or kung walang budget si customer, igawa natin ng paraan. Alright, para-paraan lang yan. Then isalpak na natin yung CDI. So ayan, at isalpak na po natin si CDI mga idol. Ayan, tapos dito po siya pepwesto, dyan natin yan ilalagay mamaya. Pero bago po yung mga idol, sinasabi ko, saan ba yung papunta yung black na may guhit na red? Dito po yun, papasok po yun ng ating primary, kasi primary type yan mga idol. So kailangan natin yan putulin. Ayan. Right, so papunta po yan ng stator mga idol, wire papasok sa stator, puputulin po natin yan.
para mawalan po ng connection yung dati niyang connection ng primary, mga idol. Tapos yung pinagputulan natin, mga idol, ng primary ay ikakabit natin yan dito sa accessories wire natin, which is sa kulay black, no, sa solid black. Maghanap po kayo ng kulay black dyan at doon natin yan ikakabit. Itong ikinakabit ko, mga idol, ito yung wire na papasok sa harness, ha. Hindi po yung wire na papunta po sa loob ng stator. Yun, chinek ko lang, may ilaw na. Ayan, oh. Kasi accessories wire yung pinagkabitan natin. Alright. So, ikabit na natin to, mga idol, para mapaandar na natin. At masubukan yung motor. O sa paglawin man, dami kulang. Kaya po ka. Ako rin ito pare. Pare na bakpera. So, ayun, mga idol, no, okay na po. At ganun lang po natin sinulusyonan yung motor ng ating katropa na kala mo ay nasa gera, no, nagbabakbakan, bumabakfire, pumapalya, kasi nga po nagkakaubos-ubusan po siya ng kuryente, mga idol. So, sa video na ito, mga tropa, sana may nakuha kayong tips at kaalaman at magamit nyo rin po ito sa inyong pang-araw-araw na hanap buhay. At pwede nyo rin ito magamit sa sarili nyo motor. Ayan. So, hanggang dito lang muna tayo, mga tropa. Peace out muna tayo at ibabalik ko pa po yung kanyang tangke at upuan. Alright? Salamat po.